Amen. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Welcome. Welcome po sa gawain ng Diyos. Sabihin sa katabi, welcome. Ayan. Salamat po at patuloy po na pinaunlakan ninyo ang paanyaya ng Panginoon to be with us today or tonight. This is the, anong pang Wednesday na to? Pangalawa, no? Second Wednesday of the month of September. Tayo po ay patuloy pa rin na nag-aaral ng salita ng Diyos. But before we continue, let me give you some few reminders as always. Ano po yung number 1? Paki-silent ang mga cellphone. Amen po ba mga kapatid? Samantalang tayo po ay narito sa church ay i-silent po muna natin as a sign of respect for the Word of God and also to avoid distraction. Amen po ba? Amen. Next po ay get your pen and your notebook. Yan, sapagkat mag-aaral tayo ng salita ng Diyos at magsusulat po tayo. Sabihin sa katabi, magsusulat tayo. Yan. Also, you can use your camera phone para po mag-take ng picture because we believe that a picture is worth 1,000 words. Okay. Also, don't forget to invest and invite. Bring a family or friends sa ating church. Meron po tayong dalawang gawain every Wednesday, kagaya po nito, alas 6 ng gabi, and every Sunday, alas 8 po ng umaga. Hallelujah. So, also we have our online worship broadcast. Please watch. Nanonood po ba kayo ng ating online? Sino po sa inyo ang totoo naka-view ng mga previous na mga mga post natin? Meron po ba dito? Ang dami, grabe. So, thank you for being honest, but I will tell you once again, pakinood po ito. Amen mga kapatid? Para po sa support na rin po natin sa ating gawain. Amen po ba? Malay mo, pagka ikaw ang nasa malayong lugar o kaya nasa ibang bansa ang mahal mo sa buhay, ikaw naman ang makikinabang ng online broadcast. Amen po mga kapatid? Amen. So, it's just a give and take relationship. So, pakisupport po natin ito mga kapatid. Amen po ba? And don't forget to share, like, and subscribe na rin po sa ating mga channel. Alright, so let's begin. Handa na po ba tayong mag-aral ng salita ng Diyos? Handa na po ba tayo? Amen. So kung handa na tayo, sabay-sabay tayong magdeklara. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po ba? So araw-araw natin itong sinasabi, kaya nagdideklara tayo ng pagpapala, ng pabor ng ating Panginoon. And of course, in line with our series today, ay tungkol sa pabor ng Diyos. Ano po yung Greek word na yon? Everybody? Charis. Hindi po charis charis. Amen? It is the gift of favor for everyday life. Tatanungin ko kayo, gusto niyo po bang pinapaboran kayo? Di ba? Gustong-gusto natin? Amen po. So, ang Diyos nagbibigay ng pabor. God wants to give us the gift, and that is the gift of favor, or we call that charis. Basahin natin, Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sabi dyan, for it is by God's grace, ano yon? Charis, that you have been saved through faith. It is not the result of your own effort, hindi po, but God's gift so that no one can boast about it. Amen po. So, ang Greek word ulit ng salitang grace ay ano? Charis. Sabi nga ulit natin, charis. Yan. It is occurred in the New Testament for about 156 times. Napakarami. It means grace, favor, acceptable, goodwill, loving kindness, benefit, or gift. It also means to be full of joy, full of happiness, or pleasure. Napakaganda, no? Pag meron ka palang charis, masayang-masaya ka sapagkat pinapasaya ka ng Diyos. Amen? It means literally a generous gift or gift of God's favor. Take note nyo po yung sa verse na binasa natin kanina, inuna na ng Diyos na iligtas tayo sa pamamagitan ng effort ba natin? Sa pamamagitan ng grace or charis, biyaya. Para mabuksan niya, maibuhos niya ang iba pang benepisyo ng charis. Amen po ba? The moment na naligtas tayo,
doon palang kayang ibigay ng Diyos at i-boost ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala. Kaya tingnan nyo ang inyong mga buhay, pinagpapala na kayo ng Diyos. Amen po mga kapatid? Palapakan natin ang Panginoon. Bakit? Sapagkat ang ibig sabihin ng charis ay ayaw ka ng Diyos na magmukhang mahirap. Gusto niyo po ba yan? Ayaw natin. Ayaw ng Diyos na magmukha kang kawawa hanggang nandito ka pa sa lupa sapagkat ikaw ay anak ng hari ng mga hari. Napakayaman po ba ng Diyos natin? Amen. Sabihin sa katabi, you are a royal. Yan, no? Ikaw ay dugong bughaw. Naniniwala ka ba ron? Wow, no? So ang sinasabi iba, hindi ata totoo yan. Pero dahil sa ating Diyos na buhay, ikaw ay anak ng Diyos. Can you hear amen? Amen. Mga kapatid, hindi ka papaboran kung hindi ka anak. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Limbawa, mayroong pumasok sa inyong bahay na isang street children at nagbukas ng rep nyo. Papayagan nyo ba siya? Papayagan nyo po ba? O kaya sumakay sa sasakyan ninyo, hindi nyo naman anak. Okay po ba yun sa inyo? Pero kapag ang anak mo ang pumasok sa rep, magpapaalam pa ba siya, Daddy, pwede bang magbukas ng rep? Hindi na. Papaboran yan sapagkat siya ay anak ng Diyos. Can you hear amen? Kung ikaw ay anak ng Diyos, pwede mong hingin anumang bagay na meron ng Diyos at papaboran ka kasi anak ka ng Diyos. You are a royal. Can you hear amen? Amen. Sabi ng John chapter 1 verse 12, let me prove that, but to all who believe Him and accepted Him, sino yan? Si Lord Jesus, anong ginawa? He gave the right to become children of God. Ang Greek word ng salitang right ay exousia. Ito yung binabanggit pag may graduation right. Exousia, it means power or authority, rights or privileges, a sign of royal authority. Look at that, a crown, corona. Kaya nagpapatunay, pag tinanggap mo si Kristo, binigyan ka ng corona para maging anak ng hari ng mga hari. Can you hear amen? Do you believe that? Amen. Kaya po, walang anak ng Diyos na mahirap. Tingnan mo ang katabi mo. Walang anak ng Diyos na mahirap. Amen po mga kapatid? Amen. Lahat tayo ay mga pinaburan, kaya ikaw at ako ay sumasagana sa buhay. Kaya pagka pinapaboran ka ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kingdom mentality, not poor mentality. Can I hear amen? Amen po ba? Ikaw po ba, utak mayaman ka na? Hello, nandiyan po ba tayo? At least sa iyong kaisipan, mayaman ka. Tama ba mga kapatid? Kasi kung ano ang iyong pinaniniwalaan, yan ang mangyayari sa iyo. Shout amen. Amen. Bakit? God is our dad and our God is a very, very rich God. Amen po ba? Napakayaman po ng ating Diyos na buhay. Sabihin sa katabi, mayaman ang Diyos mo. Yan. At ang Diyos na yan ay tatay natin. Ayan po yung mga verses. Just take a picture. And let's answer the question. Why? Next, why we call it the gift of favor. Bakit nga po ba ito tinatawag na regalo ng pabor? So, bigyan din po natin. What's our answer? Next po. Because God's gift is, God's free gift is 100% pure gift, no? Puro. Sabihin nga natin, puro. Very good. So ito po ay hindi hinahaluan ng anumang bagay. Ito po ay puro. No value-added tax, no service charge, or no hidden charges. Kaya ang good news po, ang pabor ng Diyos, libre. No? Wala kang babayaran. Libreng-libre at wala namang iniintay na kapalit ang Diyos natin. However, gaano man kaganda ang isang regalo. Maganda bang regalo ng Diyos? Napakaganda, no? Puro na regalo yan. There should be a giver and there should be a receiver. Dapat may magbibigay at mayroong tatanggap. Handa ka bang tumanggap ng pabor ng Diyos? Amen. Romans chapter 6 verse 23. For sin pays its wage. Ang bayad po ay ano? Death or kamatayan. Look at this. But God's free gift is eternal life in union with Christ Jesus our Lord. No? So nakita po natin, kalimitan, pag tayo nagkakasala, ang kabayaran po nito ay kung hindi ka makukulong at matindi ang iyong kasalanan, pwede mo itong ikamatay. Tama ba? Pero dito po, hindi kamatayan ang binibigay ng Diyos. Ang ibinibigay niya ay
eternal life or buhay na walang hanggan. So, binibigyan din natin yung salitang puro. Bakit? Next po. Because not all favors are gift. Totoo po ba ito? Ha? Yung iba may bayad. Yung iba, akala mo tinutulungan ka, akala mo bukal na bukal sa puso ang ginagawa, yung pala may hinihintay na kapalit. Do you get that, mga kapatid? Pero ang Diyos, sinabi ko nga kanina, wala siyang hinihintay na kapalit or ganti sa pabor na ibinigay ng Diyos kasi purong-puro po ito na regalo ng Diyos. Amen po ba? Amen. Romans chapter 11 verse 6. His grace is based on His grace or favor, not on what they have done or man's effort or work. For, tingnan niyo po ito, for if it's God's choice were based on what people do, then His grace would not be a real grace. No? Kung ang pagbabasihan lang pala ng Diyos ay ang ginagawa ng tao, hindi na puro yung kanyang binibigay na pabor. Amen po ba? Kasi nagkakaroon na tayo ng participation. But brothers and sisters, bakit kaya ginawa ng Diyos na puro ang grace or biyaya, ang pabor na binibigay niya sa atin? Alam niyo po ba kung bakit? Bakit? Kasi para hindi ka mahiya na lumapit sa Kanya. Tama ba mga kapatid? Minsan kasi, di ba sa tao, pag pinaburang ka niya at hindi mo nagawa yung gusto niya, hihingi ka pa ba ulit sa Kanya? Hindi na eh. Nakakahiya na. Kasi nung nakaraan, sabi niya, umattend ako, hindi ako naka-attend. Tama ba mga kapatid? Pero ang Diyos, hindi ganon. Pag nagbigay siya ng pabor, wala siyang inihintay na kapalit, para hindi ka mahihiyang lumapit sa Kanya sapagkat ito ay purong-purong biyaya. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Bakit naman sinabi natin na puro ang biyaya ng Diyos? Para hindi ka magmamalaki, hindi ka magyayabang, kundi ang Diyos lamang ang iyong ipagyayabang. Amen po ba? Amen. But, make no mistake, no? Wag po tayong magkakamali. Kahit ang Diyos po ay mahilig magbigay ng mga pabor, tingnan niyo po ito. Next, God has no favorites. Amen po mga kapatid? Amen po? So alam natin, kilala natin ang Diyos, pero wala pong paborito ang Diyos. Romans chapter 2 verse 11, sabi diyan, for God does not show favoritism. Sabi sa Century English Version, God doesn't have any favorites. Sabi sa Good News Bible, for God judges everyone by the same standards. Sa New King James, eto, for there is no partiality with God. Kaya tingnan niyo po yan. Brothers and sisters, ang pabor, ang karis ng Diyos ay para sa lahat. Sabihin sa katabi, para sa lahat. Wala siyang pinipili, wala siyang tinatangi. Pastor ka man o simpleng miyembro, pwede kang paboran ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi sabi ng iba, Pastor, ikaw na lang nga mag-pray sa akin. Bakit po? Kasi pinapaboran ka ng Diyos, ako parang ayaw ng Diyos. Hindi totoo yan. Tama mga kapatid? God has no favorite. Basta ang mahalaga ay anak ka ng Diyos, may relasyon ka kay Jesus, lahat ng pagpapala at pabor kaya niyang ibigay sa atin. Amen po mga kapatid? Amen. Kaya sabihin sa katabi, huwag ka nang mahiyang mag-pray. Ayan. Di ba mga kapatid? Amen. So question, next. Why do you need the gift of favor every day? Bakit nga po ba? Ang sagot natin ay dahil ang tao, pag nagbigay, tuloy-tuloy ba? Hindi, may hangganan po yan. Kaya dahil may hangganan ng pagbibigay ng tao ng pabor, kinukulang po ang tao sa pabor ng Diyos. Kaya tuloy yung iba, di ba, hirap na nga sa buhay, tapos hindi pa napapaboran. Kaya minsan tuloy, ang sabi niya, Lord, kunin mo na lang ako. Tama ba mga kapatid? Yan ang totoo eh. Kasi wala ka nang pera, wala ka pang bigas, tapos wala ka pang mahanap na trabaho. Samantalang yung mga iba'y gumagawa ng masama at nagkakaroon pa ng masayang buhay. Tama ba mga kapatid? Ano sasabihin mo? Diyos ko, kunin mo na lang ako. Pero hindi po mga kapatid. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng araw-araw na pabor para ikaw ay hindi magkulang sa iyong pangangailangan. Shout amen. Ang kailangan mo lang humingi sa Diyos. Amen mga kapatid? Sapagkat ito ay libre. Why? Next,
There is more to grace or charis than just going to heaven. Brothers and sisters, napakarami pong inclusions or benefit kapag ka tayo po ay humihingi ng pabor sa pamamagitan ni Kristo. Tingnan niyo po ito, John chapter 1 verse 17. Sabi po rito, for the law was given through Moses. Tingnan niyo yung kasunod, ha? Grace and truth came through Jesus Christ. Look at that. Yung batas, ibinigay kay Moses, iniabot sa kanya sa pamamagitan ng 10 utos. Pero itong iba, Jesus, the grace and truth came. Amen po ba? Siya mismo ang dumating sa mundong ito para iparanas sa iyo ang biyaya at pagpapala. Can you hear amen? Let me give you an illustration para makuha natin. Okay lang ba na padalang ka ng 1 milyon ni Presidente? Pinadalang ka sa iyong GCash. Okay lang ba sa iyo? Yes. Pero itong matindi. Si Presidente, nag-drive mag-isa, pumunta sa iyong pintuan, kumatok sa pintuan mo, iniabot sa iyo yung 1 milyon. Magkaiba yon. Can you hear amen? Amen po ba? Jesus Christ, grace and truth came. Amen po mga kapatid? Kaya nung dumating si Kristo, ito'y isang katotohanan na hindi ka kailanman mauubusan ng pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Kahit hindi tayo deserving, we are undeserving. Iniabot sa iyo ng Diyos mismo. He came personally para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Are you with me? Amen. Kaya itinodo na ng Diyos. Sabihin sa katabi, itinodo na ng Diyos. Huwag kang mahihiyang lumapit. John 1:16, tingnan niyo po yung kasunod. Out of the fullness, ano po yung fullness? Todo na. Of His grace or charis, favor, He, Jesus, ano daw? Has blessed us all. Pinagpala tayo. Saan? Giving us one blessing after another. Kaya kung ikaw ay pinagpapala ng Diyos, may blessing ka na, one blessing after another, hindi ka mauubusan ng pabor ng Diyos. Can you hear amen? Amen po ba? Kumpleto ka in your spirit, soul, and body. Kaya tayo po ay super blessed. We are Macarius in Christ. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! 2 Corinthians 8 verse 9 says, you know the grace, ano yan? Charis of our Lord Jesus Christ, rich as He was. Mayaman siya. He made Himself poor for your sake in order to make you rich by means of His poverty. Hallelujah. Si Kristo ay nagpakahirap sa mundong ito para ikaw at ako ay maging mayaman. Do you believe that? Amen po ba? Kasi bakit pa siya bumaba kung hindi rin pala, wala naman palang epekto ito sa ating mga buhay. Heto pa, 2 Corinthians 1:20, sulat niyo po ito. The yes to all of God's promises is in, kanino daw? Jesus Christ. Amen mga kapatid? Amen. Ang lahat ng mga pangako ng Diyos ay yes, oo na kay Kristo. And that is why we say, Amen. Sabi nga natin, Amen. Through Christ to the glory of God. Kaya kapag nag-pray ka in Jesus' name, akuin mo na yan, i-claim mo na yan, sapagkat yes na yan pag okay kay Jesus Christ. Can you hear amen? Sinabi ba ni Kristong magaling ka na? Yes, amen. Sinabi ba ni Jesus na super blessed ka? Yes, amen. At kailangan mo lang gawin ay i-claim ito at sa'yo na yan, kapatid. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Why? Always remember this. Next, we are saved to serve. We are saved by grace. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Tayo na iligtas sa pamamagitan ng biyaya lamang. Hindi tayo karapat-dapat. Our key verse, again, Ephesians 2:8-9. Everybody, for it is by God's grace, charis, that you have been saved through faith in Jesus. It is not the result of your own effort, but God's gift so that no one can boast about it. I hope po na natatandaan natin yung Greek word ng salitang save. Ano po yung Greek word ng salitang save? Everybody? Very good. Palakpakan nga natin mga nakakaalam. It means sodso. Amen, mga kapatid? It means to save, that is to deliver
or protect, heal, preserve, or be made whole. No? Nakita niyo yan? Inumpisa na ng Diyos na iligtas tayo para ang lahat ng pabor ay maibigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Amen po ba? God wants us to have protection, healing, and be made whole para hindi na tayo nagkakaroon ng sakit karamdaman. Amen po ba? Gusto niyo bang gumaling sa inyong mga sakit karamdaman? Sodso. Amen mga kapatid? Believe that. Iniligtas ka ng Diyos, kaya ibinigay din niya ang masagana, malusog na pangangatawan. Be made whole in the name of Jesus Christ. Shout amen. Amen. Again, there is more grace, charis, than just going to heaven. Brothers and sisters, marami pa po itong inclusion. Kaya silipin ulit natin ang mga inclusion na yon. Number 1, everybody, spiritual salvation. It means your future is settled. Number 2, ano po yon? Physical healing. So, you are completely healed. Ikaw ay pinagaling na ng Diyos. So, let's continue on number 3 and number 4. Ano po yung number 3? Everybody, protection from calamities and accidents. Gusto niyo po ba yun mga kapatid? Na kapag kayo ay papasok sa school, kapag kayo ay papasok sa eskwelahan, iingatan kayo ng Diyos? Amen. Sabi po ni Lord, Matthew chapter 8, verse 23, Jesus got into the boat and his disciples went with him. 24, suddenly a fierce storm hit the lake and the boat was in danger of sinking. Si Jesus daw, tsaka yung kanyang mga disciples, sumakay sa bangka at sila po ay pumalaot. Kaya lang, dumating ang malakas na bagyo at pwede nang lumubog ang bangka. But Jesus was asleep. Tulog si Jesus. 25, the disciples went to him and woke him up. Save us, Lord, they said. We are about to die. No? Dahil sa takot nila na lumubog yung bangka, take note sila Peter po ay mga mangingisda pero natatakot silang malunod kasi napakalakas talaga siguro ng bagyo na yan. Ang sabi nila, save us, Lord. We are about to die. Mamamatay kami. 26, next. Why are you so frightened? No? Nakakatakot naman talaga yon. Jesus answered, what little faith you have. Then he got up and ordered the wind and the waves to stop. And there was what? A great calm. No? Pumunta si Jesus dun sa hangin, inutusan niya ito at sinaway at ito ay kumalma. No? 27. Everyone was amazed. What kind of man is this? Anong klaseng tao ito? Even the winds and the waves obey him. No? Nakita niyo po yon? Kung tao lang talaga si Jesus, susundin ba siya ng bagyo? Hello? Napaka-alam ng ibang mga grupo, si Jesus daw ay tao lang. Kung tao lang siya, papakinggan ba siya ng bagyo? Papakinggan ba siya ng hangin? Hindi po. Nagpapatunay na si Lord po ay Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Ang hangin, ang bagyo, ang puno, ang isda, maging ang tinapay, maging ang tubig na naging wine, kayang utusan ng Diyos at susundin nila ang Diyos kapag sila inutusan ng Diyos. Can you hear amen? So, ibig sabihin ganito, kung pwede tayong malunod sa tubig, kayang sawayin ni Jesus ang tubig para hindi ka malunod. Amen na kapatid? Kung masusunog ka sa isang sunog sa apoy, pwedeng sawayan ni Jesus ang apoy para hindi ka masunog, hindi ka masaktan, at hindi ka maaksidente. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. We heard a lot of miracle stories na dapat patay na siya, dapat ay ganito ang nangyari sa kanya, pero iningatan sila ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Pagpapala po ba at pabor ng Diyos kapag ka nakakauwi tayo ng ligtas? Amen mga kapatid? Kapag umalis ka, o kaya ang mga anak mo ay pumasok ng eskwela at sila'y nakabalik ng bahay ng maayos at ligtas, pabor po ng Diyos yon. Palapakan naman natin ang Diyos na buhay. Hindi normal na minsan, asan yung mga anak ko? No? Hindi pa rin nakakauwi. Tama ba mga kapatid? Amen po ba?
At minsan, pag umalis ang asawa mo, minsan hindi na rin nakakauwi kasi baka naligaw o na-aksidente na. Amen, mga kapatid? Amen po ba? So we need to pray for our beloved, for our loved ones, for our family. Can I amen? Pinagpipray nyo bang mga anak nyo? Yung mga apo nyo, pinagpipray nyo po ba? Yung asawa nyo, pinagpipray nyo? Ha? Yung inyong mga kamag-anak, kasama sa bahay, ipinagpipray po yan para ingatan ng Diyos. So, don't forget to call, ano yan? 911. No? Pastor, 911 sa Amerika yan. Yes. Pero, meron ding 911 in the Bible. Ano po yon? Psalms chapter 91 verse 1 hanggang 16 po yon. Amen po ba? Pero, let's call that Psalms 911. And that is entitled, My Refuge and My Fortress. Sa Tagalog, ang aking sandigan, ang aking kanlungan. Kapag ka ikaw ay nasa isang fortress, hindi ka na makakanti ng iyong kalaban. Can I amen? Because you are shielded or protected. Let's read this. Salitan po tayo ng basa ha. Psalms chapter 91 verse 1 to 16. Ako po sa 1. 1 and 2. Whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty, can say to him, you are my defender and protector. You are my God. I trust in you. Next, verse 3. Kayo po. He will keep you safe. Everybody? Wala? He will keep you safe from all hidden dangers and from all deadly diseases. He will cover you with His wings. You will be safe in His care. His faithfulness will protect and defend you. Nakita niyo po yon? Ang Diyos po ay malapit sa atin sapagkat tayo po ay nasa ilalim ng kanyang pakpak. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? So walang sakit, walang sakitin na anak ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Kasi iniingatan siya ng pakpak ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. Verse 5, you need not to fear any danger at night or sudden attacks during the day or the plagues that strike in the dark or the evils that kill in daylight. Natatakot ka, yumaman ka, baka nakawang kami ah. Hindi ka na matatakot kasi iingatan ka ng Diyos. Verse 7, everybody. 1,000 may fall dead beside you, 10,000 all around you, but you will not be harmed. 8, you will see how wicked are punished. Amen po ba? Kahit marami nang bumagsak, marami nang mamatay sa iyong mga kapitbahay, kakilala at kaanak, mga kaklase mo, ikaw hindi ka pa rin bumabagsak kasi nandyan ang Diyos mo. Amen mga kapatid? Buhay ka pa rin. Verse 9, you have made the Lord your defender, the Most High, your protector, and so no disaster will strike you. No violence will come near your home. Kahit nakubo lang ang bahay mo, hindi yan tutumba kasi iingatan niya ng Diyos na buhay. Can I amen? Verse 11, kayo po, God will put His angels in charge of you to protect you wherever you go. 12, they will hold you up with their hands to keep you from hurting your feet on the stones. No? Naalala nyo po yung scenario na to sa Matthew chapter 4 verse 6? Sinabi ni devil, sige nga magpatihulog ka Jesus sapagkat hindi papayagan ng mga anghel na tumama ang tuhod mo sa bato. Amen po mga kapatid? So kung ginawa ito kay Lord, pwede rin itong gawin sa atin ng ating Panginoon. Can I amen? Napansin niyo po kung bakit tayo naiingatan? Because of the angels. Sabihin mo nga angels. Ang mga anak ng Diyos ay automatic na iniingatan ng mga anghel. Amen po ba mga kapatid? Nung si Jesus po ay tinem sa Matthew chapter 4, pagkatapos na lumayas ang demonyo, agad-agad dumating ang mga anghel. Hindi niya na tinawag kasi pagod na pagod siya eh. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Pag tayo ay nasa bingit ng panganib, brothers and sisters, maniwala tayo, ang Diyos magpapadala ng maraming anghel para ingatan ang iyong mga anak. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kusang darating at kusang mag-iingat ang mga anghel sapagkat inutusan na sila ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Amen. Verse 13,
You will trample down, walk unharmed, lions and snakes, fierce lions and poisonous snakes. God says, I will save those who love me and protect those who acknowledge me as Lord. 15, kayo po. When they call me, I will answer them. When they are in trouble, I will be with them. I will rescue them and honor them, and I will reward them with, wow, long life. I will save them. No? Look at that. Psalms chapter 91, verse 1 hanggang 16. Ang pangako ng Diyos ay kasaganaan, pag-iingat, pagpapala, at buhay na walang hanggan, kaligtasan. Can you hear amen? Kaya dapat kabisaduhin mo ito. Sabihin sa katabi, kabisaduhin mo ito. Bukod sa Psalms 23. Can you hear amen? So whenever you're in trouble, buklat agad ng Bible, Psalms 9:1-1. Hindi mo na makakaligtaan. Tama ba? Kasi pag buklat mo ng Psalms 91, verse 1 hanggang 16, there is always a deliverance with the Lord. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Pag nagdadasal ka, pwede mo rin gamitin ang Psalms 9:1-1. Amen mga kapatid? Amen. Next, finally, number 4. Dito po tayo magtatapos. Deliverance from, ano po yan? Evil works. Because you are covered by the blood of Jesus. Pag sinabi pong deliverance, pinapalaya ka na. Malaya ka na sa anumang tali ng Satanas na Diablo. 2 Timothy 4:18. Look at this. And the Lord will deliver me from every evil work and preserve me for His heavenly kingdom. To Him be the glory forever and ever. Amen. Hallelujah. So, ililigtas ka, palalayain ka ng Diyos sa lahat ng tangka ng kaaway. Do you believe that? Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Kaya walang magagawa si Satanas sa buhay mo, kapatid. Hindi kanya kayang palungkutin kasi ililigtas ka, palalayain ka ni Jesus sa iyong buhay. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Sabi ng iba, Pastor, real talk lang kasama ba utang sa pagliligtas sa akin ng Diyos? Andiyan po ba yung kapatid? Iniligtas na ba ako ng Diyos sa mga utang ko? Or makakalaya ba ako sa mga utang ko? What is our answer? Yes. Kasama po ito na pinalaya na ni Kristo sa ating mga buhay. Pumalakpak ang lahat ng naniniwala para makalaya tayo sa ating mga utang. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? But let me drop the bomb. No? Ito po yung pasabog. Bakit? Look at this. Next. Because poverty, everybody, poverty is a devil's work. Amen po mga kapatid? Ang kahirapan ay gawa ni Satanas sa ating mga buhay. Can you hear amen? Pag nababaon ka sa utang, kapag nasa matinding kahirapan ng pamilya mo, devil's work yan. Hindi Diyos ang may kagustuhan yan sapagkat napakayaman ng Diyos mo. Pabor ang gusto ng Diyos. Malinaw po ba mga kapatid? Let me read that. John 10:10. The thief, si Satan at ang kanyang mga kampon. The thief's purpose is to steal. Nakawang ka. Ano pa? To kill, patayin. Ano pa? Destroy. No? Manira. Ang dami mo nang naipundar, sinisira ni Satanas. My purpose. Sino yun? Si Jesus is to give life in all its fullness. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Sabi dito, the thief yung magnanakaw, kaya kanya pilit na pinapautang, pinapaloan ng loan, kasi gusto niya na maghirap ka ng maghirap at mabaon ka sa utang. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Parang kayo niyong maniwala. O sige, umutang pa kayo. Andiyan po mga kapatid. Pero tignan niyo po ito Let me tell you this. Next, next po, borrowing money is not a sin in the Bible. Can you hear amen? Ang panghihiram ng pera ay hindi po kasalanan. But look at this, yung nasa baba. Our mindset is always to value what? Hard work. Sabi sa katabi, magtrabaho ka. Amen? To value hard work as often as possible to refrain from borrowing money. Tama po mga kapatid? Dapat ang kaisipan mo, magtatrabaho ako para hindi na ako nangihiram. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen.
Hindi hinihikayat ng Biblia na mangutang ang mga tao bagkos magsipag tayo sa ating pagtatrabaho at mag-ipon. Sabi sa katabi, mag-ipon. Amen po ba? Tingnan niyo po, Exodus 22:14 to 15. If anyone borrows an animal, no? Kasi dati wala pa namang pera, no? Or anything, money from someone else and it is injured or dies, when its owner is not present, anong gagawin niya? He must pay for it. In short, yung nakapula lang, if anyone borrows, he must pay for it. Amen po mga kapatid? Pag nanghiram tayo, dapat ay babayaran din natin. Now, may nakalagay po dyan, kapag ka yung amo ay wala, bakit po? Kasi baka naman yung bakang hiniram niya ay kinatay lang at sabihin, namatay yung baka, hindi ko nababayaran. Hindi. Pag namatay yan nang wala ang amo, babayaran mo pa rin yan kasi hindi niya alam kung anong nangyari sa hayop. Can I hear amen? Amen po ba? So malinaw po yun. Pag hiniram mo, babayaran mo. Pag nanghiram ka, papalitan mo. Can I hear amen? And for the record, hindi talaga natin maiiwasan ng hindi manghiram. Tama mga kapatid? Tao po ba tayo? Sino sa inyong hindi nanghihiram? Salamat naman kung hindi. Hindi mo maiiwasan ang manghiram at ang mangutang ng pera. Ako, nagkakaroon din ako ng mga hiram, pero dapat binabayaran. Sabi sa katabi, dapat binabayaran. That is what we call, the law of restitution. Sabi mo nga restitution. Ang ibig sabihin po nito, pag humiram ka, nasa baba, pag humiram ka, dapat mong bayaran. Pag may kinuha ka, dapat mong palitan. That is what we call restitution. Can you hear amen? And that is in the Bible. Ibig sabihin po, papalitan mo anumang damage na mayroon ka sa ibang tao. Amen po mga kapatid. Now, ang 1 million question ay, Pastor, kailan po nagiging masama ang pangungutang? Amen po mga kapatid? Kailan nga po ba nagiging masama? Let's read this. According to the Bible, picturean nyo na lang po ito. According to the Bible, borrowing and lending are both approved practices in the Bible as long as, okay humiram, okay na magpahiram, as long as, number 1, ano po yun? Pakibalik po. Ayan pala. Number 1, no interest is imposed upon poor brethren. Kapag kapatiran, walang interest. Sabi sa katabi, walang interest. Amen? Andiyan ang verse natin, Deuteronomy 23:19. Number 2, interest rates are reasonable for foreigners. Ibig sabihin po, not overcharging. Ang bibigyan mo lang ng interest yung hindi mo kapatid. Can I hear amen? Maliwanag po ba yun? Number 3, ano po yun? The money is paid back in a responsible and timely fashion. On time. Sabi sa katabi, on time. Pag hindi mo nagawang tatlo na to, nandiyan sa baba, nasa red letter, if someone cannot fulfill these principles, it would be sinful to borrow. Tama po ba? Maliwanag po ba yun mga kapatid? Yes. Pag kapatid, walang interest. Pag iba, foreigner, pwede, pero dapat ibalik on time. Pag hindi mo ginawa yan, doon ka palang nagkakasala. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Dapat on time ka magbayad kasi imbis na nagbabawas ka ng utang, dagdag pa ng utang, nanghihirap ka pa sa iba, di ba marami ka ng pinagkakautangan and that is very bad. Can you hear amen? Amen po ba? Look at this. Psalms 37:21. The wicked or bad people, masamang tao, borrow and never pay back. But good people are generous with their gifts. Sabi sa katabi, hindi ka masamang tao. Sige, harapin mo, hindi ka masamang tao. Magbayad ka. Amen mga kapatid? Sabi ng Biblia. Pero kung masama kang tao, hindi ka magbabayad. Are you with me mga kapatid? Parang galit na kayo sa akin. Here's the biggest warning about loan. Sino po yung mga naglo-loan dito? Ito po, sulat nyo na lang. Psalms 22:26 to 27. Proverbs 22:26 to 27. Don't promise to pay what someone else owes. And don't guarantee anyone's
loan. Ito po yung co-guarantor, co-signor, no? Sabihin sa katabi, delikado yarn. Sige, sabihin mo, delikado yarn. Baka ikaw ay mapahamak pag nagbabalak ka. Can I amen? 27, if you cannot pay the loan, your own bed may be taken right out from under you. Amen po ba? Pag hindi siya nakabayad, pumalya siya, ikaw, kukunin pati higaan mo, kukunin pati pagkain mo para makabayad ka. Can I amen? Amen po ba mga kapatid? Is that clear? Maliwanag po ba yan? Amen. Next, we should quickly settle and avoid debt when we can. Bakit po? Because, everybody, debt leads to stealing and slavery. Amen po mga kapatid? Kapag lagi kang nagkakaroon ng debt or utang, it will lead to stealing, pagnanakaw, and slavery, pagkaalipin. Exodus 22, 1-2, sabi dyan, if someone steals a cow or sheep and kills it or sells it, he must pay 5 cows for 1 cow and 4 sheep for 1 sheep. He must pay for what he stole. If he owns nothing, anong gagawin? He shall be sold as a slave to pay for what he has stolen. So, pag nagnakaw, nahuli, at naging alipin, maghihirap siya kasi hindi siya papalayain hanggat hindi nakakabayad. Amen po mga kapatid? Amen po mga kapatid? So, for me, mas maigi pa yung wala kang pera, wala kang utang, pero malaya ka naman. Can I amen? Amen po ba? Amen. Proverbs 22 verse 7. Just as the rich rule the poor, so the borrower is servant to the lender. Again, just as the rich rule the poor, so the borrower is servant to the lender. Kaya po, hindi kalooban ng Diyos na mababaon tayo sa utang. Amen po mga kapatid? Kasi sunod-sunuran ka lang palagi sa may pera. Sunod-sunuran ka sa mayaman. Alipin ka, nahihiya ka. Kaya hindi ka makakawala hanggat hindi ka nakakabayad, sabi ng Biblia. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? For me, hindi ka mahirap pag wala kang pera. Ulitin ko, hindi ka mahirap pag wala kang pera. Alam niyo po kung ano yung mahirap? Yung wala ka ng pera, baon ka pa sa utang, at alila ka pa. Plus, wala ka pang Diyos sa iyong tabi. Tama ba, kapatid? Tingnan niyo po yung quote na ito. Everybody, the poorest person on earth is not the one without money. Sino daw? But the one without Jesus. Bakit po? Kasi pupunta siya sa impyerno eh. Mas mahirap doon. Tama ba, kapatid? Dito sa lupa, masarap pa eh. Pero sa impyerno, hirap na ang buhay natin. Brothers and sisters, all of us has a debt we cannot pay. Si Jesus lang ang kayang magbayad ng ating mga utang. Ito ay utang natin sa ating kasalanan. Amen mga kapatid? Binayaran ito ni Jesus in full. Hindi tayo dapat tayong magbayad, pero hindi tayong pinagbayad. Si Jesus nang nagbayad. Kaya tingnan nyo po ito. Kung si Lord binayaran niya ang mga utang natin na hindi natin kayang bayaran, hindi ba niya kayang bayaran ang mga utang mo? Kaya po ba mga kapatid? Pumalakpak ang naniniwala na kaya siyang bayaran ang kanyang mga utang ng Panginoon. Can you amen mga kapatid? So, kapag ginawang ka ng mabuti ng Diyos, ng pabor, ng kaligtasan, it is our turn to pay our debts as Christ has given us salvation. Can you amen? Kaya ikaw ba'y tunay na ligtas? Sino po sa inyong ligtas na? Taas ang kamay. Yung iba. Bakit po tayo ligtas? Dahil kay Jesus Christ. Dahil niligtas ka ni Jesus, dapat ba na gumawa ka na ng mabubuting bagay? Yung mga bisyo mo, dapat bang iwanan mo na? Amen? Yung pangungutang ba, dapat mo nang kakalimutan? At magsipag ka sa iyong pagtatrabaho. Maliwanag mo ba mga kapatid? Amen. Bakit? Ganitong nangyari kay Zacchaeus nung iniligtas siya ng Diyos. Luke 19 verse 8-9. But Zacchaeus stood and said to the Lord, I will give half of my possession to the poor. And if I have cheated anyone, I will pay back, ilan daw? 4 times more. Jesus said to him, salvation has come to this house today. Amen po mga kapatid?
Sabi ni Zacchaeus, nung siya makatanggap ng kaligtasan kay Jesus, Panginoon, kung may nadaya ako, kung may na-overcharge ako, kung may naloko man ako na tao, ibabalik ko ng 4 na beses, kalahati ng kayamanan ko para lang mabayaran ito. Amen mga kapatid? Nagbabalik siya ng pasasalamat kasi totoong naligtas siya dahil kay Kristo. Shout amen. Ikaw ba iligtas ka dahil kay Kristo? Palapakan natin ng Diyos. Alam niyo po, one time, way back Tuesday ata yun, doon po sa lugar namin, may nagbangga na isang Ford at isang white na pick-up. Bagong-bago, pareho. Nagkabanggaan sila. Alam niyo po ba, wasak yung nguso ng Ford, yung isa namang white pick-up truck, wasak din yung gilid niya. Nang dumaan akong ganyan, na-realize ko agad, Lord, salamat, niligtas mo ako. Bakit po? During that time, kami po inatid ko po si Milis papunta po sa kanyang trabaho, muntik na kaming masagi ng isang maliit na kotseng silver na akala ko ipapasok doon sa pabrika, yung paling magmamaniobra lang. Nakakala mo na bili niya yung kalye. Nagmadali kami. Buti na lang, hindi kami nasalya o hindi kami nabangga. Anong ginawa ko? Sabi ko, Lord, buti na lang, hindi nasira yung sasakyan namin. Kaya anong ginawa ko? Bumili ako ng 2 tray ng itlog para yung mama na walang kinikita, bumenta naman siya at kumita. Yan yung mga kapatid. Ibig sabihin, nagbalik na siya. Palakpakan natin ng Diyos. Sabi ko, imbis na magpapintura ako, magbayad ako, hindi na lang. Igagawa ko lang ito ng kabutihan para sa ibang tao. Ganun po ba kayo mga kapatid? Nung niligtas ka ba ni Jesus, gumagawa ka ng mabuti? Higit sa lahat, ibigay mo ang buhay mo sa paglilingkod sa Kanya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? 2 Corinthians 8:9. Malapit na po tayo. Everybody, you know the grace of our Lord Jesus Christ? Rich as He was, He made Himself poor for your sake in order to make you rich by means of His poverty. Amen? Nagpakahirap si Jesus. Ang hirap ng dinanas niya sa krus. Kapatid, angkinin mo na lang sa iyong sarili na pwede kang payamanin ni Jesus. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So let's give a comparison. The evil work, bilisan na natin. The work of the evil is, ano daw po? Sin, sickness, poverty, and death. Kaya ayaw ng demonyo na guminhawa ka. Ayaw ng demonyo na yumaman ka. Ayaw ng demonyo na makatapos ka ng pag-aaral. Ayaw ng demonyo na makalaya ka sa sakit mo na yan. Amen mga kapatid? Gusto niya maging mahirap ka eh. Pero look at the contrast. The work of Jesus is salvation, healing, prosperity, and enjoyable life. Amen mga kapatid? Ito yung counterpart ng gusto ng Diyos sa atin. Kaya dumating si Jesus para labanan natin ang poor mentality. Sabi sa katabi, hindi ka mahirap. Sige, sa kabila, hindi ka mahirap. Pinayaman ka na ni Jesus. Can I amen? Hindi masama ang mangutang. Ang masama ay kapag nangutang ka, hindi mo binabayaran. Amen mga kapatid? At ang pinakamasama ay hindi ka magbanat ng buto. Tama ba mga kapatid? Hindi masama ang magbigay ng isda, pero turuan mo rin sila na manghuli ng sariling isda para sila din ay mamuhay ng sarili nila. Amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Why? I've learned this. Ito bing natutunan ko, lalo na't ako'y pastor. Obedience brings what? Always brings blessing. Do you believe this? Naniniwala ba kayo? Ang pagpapala ay nasa pagsunod. Kahit sa Old Testament po, sabi ng Deuteronomy 28, yung poverty and sickness, sumpa yan ng pagiging disobedient ng tao. Amen? Lumang tipan pa yan. Pero tingnan nyo po ito. Brothers and sisters, wala na po akong ibang alam para makalampas ka sa iyong utang. Sino sa inyong gustong makalampas sa kanyang utang? Taas ang kamay. Amen. Wala na akong ibang alam na paraan para mabayaran yan except that, obedience. Sabi sa katabi, obedience. Obey the Lord. Sundin mo ang Diyos at gagawa ang Diyos ng milagro sa iyong buhay. Kaya kanyang iligtas sa lahat ng iyong mga utang. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Kung sa Old Testament, ganyan nga nangyari, even in the New Testament. Tingnan nyo, Luke 11:28, last 4 verses. But he, Jesus said, ano daw?
blessed, happy, and to be envied. Ano yung Greek word ng blessed? Makarios. Rather are those who hear the word of God. Nakikinig po ba kayo? Naniniwala po ba kayo sa pinapakinggan nyo? Who hear the word of God and obey and practice it. Yun na. Narinig mo na, mayaman ka, anak ka ng Diyos. Ang tanong, naniniwala ka ba? Kaya mo bang sundin ang Diyos? Pag ginawa mo yan, pinractice mo yan araw-araw sa iyong buhay, kayang-kaya kang palayain ng Diyos sa lahat ng kahirapan sa iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you with me, mga kapatid? 1 John 5:18, let's read along. We know that those who are God's children or born again in spirit do not continue to sin. Hindi na siya namumuhay sa kasalanan. The Son of God, Jesus, keep them safe and the evil one cannot touch them. Look at that. Dahil kay Jesus, hindi ka kayang kantiin ni Satanas, kaya hindi kanya kayang paghirapin at hindi ka magkakasakit. Makakatapos ka ng pag-aaral, magaling ka na sa iyong sakit, karamdaman. Shout amen. Hallelujah. The devil one cannot touch you. 1 John 3:8, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God, Jesus, appeared was to destroy the evil work. Wasak na ang gawa ni Satanas. Luke 10:19, next po. I have given you. Sino nagbigay? Jesus. Sino nagbigay? Everybody? Jesus. I have given you the power to trample on snakes and scorpions and to defeat the power of the enemy, Satan. Nothing, look at that, nothing can harm you. Walang makakapanakit sa iyo kahit sa iyong damdamin kasi iningatan ka na ng Diyos. Amen, mga kapatid? Amen. Last two verses, Romans 16:19-20. Everyone has heard of you, of your loyalty to the gospel, and for this reason, I am happy about you. I want you to be wise about what is good and be innocent of what is evil. 20, and God, our source of peace, will soon crush Satan under your feet. The grace, favor of our Lord Jesus be with you. Amen, mga kapatid? Tagumpay na si Jesus at makikita natin sa ating mga sariling mga mata, sa ilalim ng ating mga paa, tagumpay na tayo kay Kristo. Shout amen. Amen, mga kapatid? Palapakan natin ang Diyos na buhay. Pastor, kailan po mangyayari na maaapakan ko talaga si Satanas sa paa ko? Tingnan niyo po yung picture. It will happen next in the millennial kingdom. Sabi nga natin, millennial kingdom. Yon yung may bilog na yon. Sapagkat si Jesus ay darating birang hari. For 1,000 years, maghahari sa lupang ito. At lahat ng tangka ng kaaway, lahat ng gawa na Satanas sa Diablo ay pwede na nating apakan sa ating mga paa. Amen? Are you excited with that? Mangyayari lamang yan pag ikaw ay nakasama sa langit. Kaya dapat ikaw ay iniligtas hindi sa iyong sarili, kundi sa pabor, sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Are you with me, mga kapatid? Amen. Last verse natin, 2 Thessalonians chapter 3, verse 3. Everybody, but the Lord is faithful, tapat siya, and He will strengthen you and keep you safe from the evil one. Do you believe that? Iingatan ka ng Diyos. Ano man tangka ng kaaway sa iyong buhay, hindi mananaig kasi covered ka na ng blood ni Jesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. May natutunan po ba kayo? Amen. So let's have a quick recap of our learning, the inclusion of your salvation. Sige, upo ng maayos. Number 1, spiritual salvation. Number 2, physical healing. Number 3, protection from calamities and accidents. And number 4, deliverance from evil works. Pinalaya ka na ni Jesus sa iyong mga utang. Amen? Sapagkat poverty is the work of the devil and you are covered by the blood of Jesus. Hindi ka na niya kayang paghirapin pa. Shout amen. Hallelujah. So, next, let's leave this question. What gave us the rights to God's gift of favor? Dapat bang paboran ka ng Diyos? Sa totoo lang. Hindi, di ba? Pero ano ang binigay sa atin na karapatan or rights
para tayo ay makatanggap ng pabor ng Diyos. To be continued po, yan ang ating pag-aaralan, kaya huwag kang mawawala. Amen mga kapatid. Next, what's our Macarius Challenge? Everybody, enjoy God's gift of favor. Kailan? Every day. Isa pa nga po, enjoy God's gift of favor every day. Tayo po tumayo, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sapagkat tunay na mabuti ka sa amin. Thank you for this wonderful time of Bible study na natutunan namin, pinalaya mo na kami. You have delivered us from all poverty, from all sicknesses, anumang sakit karamdaman yan. May it be in our physical or emotional sicknesses. Pinalaya mo na kami, Panginoon. Even, Lord, from death or kamatayan. Kaya naman, Ama, wala ng anak ng Diyos na mahirap sapagat kami ay anak ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon. Kami ay anak ng napakayaman na Diyos, and we believe that. Panginoon, salamat po sapagat tunay po na sa oras na ito, naniniwala po kami, Panginoon, na kayo lamang ang magbibigay sa amin ng kapayapaan sa aming isip. Lord, alisin mo po ang pangamba sa aming puso na kung minsan po ay wala po kaming panggastos, na kung minsan kami natatakot sa mga banta ng tao o sa banta ng sakit karamdaman. Lord, thank you sapagkat sa gabing ito natutunan namin na kami ay malaya na kay Kristo. So all we have to do is enjoy this gift of favor in our life every day upang lagi kaming maging masaya at makapaglingkod sa iyo ng todo-todo. Gamitin mo kami, Panginoon, at ibinabalik namin ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. Lahat ng anak ng Diyos na pinaburan ay magsabi ng malakas na, Amen, Amen. Palapakan natin ang Diyos. What is our Macarius Challenge, everybody? Enjoy God's gift of favor every day. To God be all the glory. Are you blessed? Super. Sige po, tayo po ay magbigay sa ating Panginoon if you are blessed. Tawag.